Chapter 4. Maagang umalis si Nanay Marieta para makipagkita sa kapatid na si Tita Clarita. At sina Megan at Romnick ang pinagbilinan ng flower shop na hindi naman natanggihan ni Megan. Naiwan sila ni Romnick doon at ang flower arranger na si Ness kasama napakaraming mga bulaklak. Maliit na lalaki si Ness na Nestor ang tunay na pangalan. Kayumanggi at payat. At natatawa na lang si Megan sa paraan ng pagkakatitig nito kay Romnick. Talaga palang may gumagastos ng ganun para lang sa mga bulaklak, no? Narinig ni Megan at tanong ni Romnick na makaalis ang isang lalaki na bumili ng 100 puting rosas para sa kasintahan. Romantic ang tawag doon, sagot niya. Nakatayo si Romnick sa kanyang harap, nakatingin sa mga bulaklak sa tabi nito. Romantic? Corny ka mo? Tumatawang sagot ng binata. Siguro. May ginawang kasalanan yun sa syota kaya bibigyan ng ganun. Bakit? Ikaw, kapag may kasalanan ka lang ba nagbibigyan ng flowers sa girlfriend mo? Umiling si Romnick at naupo sa upuan sa harap ng mesa. Hindi bakit ako mag-aaksaya ng pera? Wala pa akong babaeng binibigyan ng bulaklak sa buong buhay ko. At kahit siguro abot hanggang langit ang kasalanan ko sa babae, hindi ako magbibigay ng bulaklak, no? It's either kuripot ka o hindi ka lang talaga romantic. Nakangiting sabi niya. Bakit? Si Ringel ba romantic? Bigla nitong tanong na hindi inaasahan ni Megan. Nang muli niyang tingnan si Romnick ay seryoso itong nakatingin sa kanya. Very romantic, sagot niya. Binibigyan kanya ng mga bulaklak? Tumango siya. Almost every week. At romantic na yun para sa'yo? Tumatawad tanong ng binata. Oo naman. Alam mo kasi, pwede kang bigyan ng bulaklak ng kahit na sino. Basta may pera, kayang bumili ng kahit ilang dosenang bulaklak. Pero malalaman mo ba sa mga bulaklak ang totoong nararamdaman sa'yo na nagbigay nun? Hindi naman, diba? Na ipapakita at na ipapadama ba ng mga bulaklak kung gaano kakamahal ng nagbigay? Hindi naintindihan ni Megan kung anong punto ni Romnick. Kaya nanatili na lang siyang nakangiti habang nagsasalita to. Parang kailan lang sinabi ng binata na hindi pa to nagmahal kahit minsan. Pero ngayon kung ano-anong sinasabi tungkol sa pagiging romantic. Ang punto ko lang, mas mabuti pa rin yung ipadama ng mismong tao ang pagiging romantiko niya. Dapat may oras siya para sa'yo. Dapat palagi kanyang kasama. Yung tipong parang ayaw na niyang humiwalay sa'yo. Yung pinapahalagahan niya ang lahat ng tungkol sa'yo. Para sa akin, ganoon ang romantic. At hindi nadadaan sa bulaklak yun. Nakatitig na lang si Megan sa binata sa buong durasyon ng paglilita niya nito. Parang ibang taong kaharap niya. Parang hindi kay Romnick nang galing ang mga salitang narinig. Ilang minuto pa siyang nanatili lang na nakatingin sa binata at nagulat na lang ng tawanan nito. Uy Megan, ha? Baka na-inlove ka na sa akin yan ha? Naku, malaking problema yan. Bigla siyang tumayo at inayos sa mga bulaklak sa isang vase para makaiwas sa malikit na tingin ni Romnick at umiling-iling siya. Aminin mo na kasi nagkakagusto ka na sa akin. Okay lang naman yun, Megan. Naintindihan ko. Sabi pa nito. Tao ka lang at magandang lalaki lang ako. Laking pasalamat ni Megan at may dumating na customer. Iniwan niya si Romnick na nakangiti pa rin at nilapitan ng bagong dating. Si Lester yun. Niyayaya siyang kumain sa labas na malugod naman niyang tinanggap. Noon pa mang nasa high school sila ay mabait na si Lester. Hindi lang sa kanya kundi sa lahat. Kaibigan nito ang lahat ng kaklase nila at siguro kaibigan na ngayon ang lahat ng tao sa kanilang bayan. Pagkatapos magpaalam ay umalis na rin si Lester. Bumalik si Megan sa mesa at ramdam ang nakasunod na tingin ni Romnick. O bakit? Tanong niya. Anong bakit? Lalabas ka kasama ng taong yon? Makikipag-date ka doon sa kaklase mong may dimples? Anong masama? Anong masama? Hindi mo ko kinonsulta kung okay lang sa akin na sumama ka sa taong yun. Hindi mo man lang ako tinanong kung papayag ba ako na makipag-date ka doon. At sino ka ba sa tingin mo para konsultahin ko? Natatawa niyang tanong. Sino ako? Tinatanong mo kung sino ako? Tanong ni Romnick na tinignan si Ness na abala sa pag-aayos ng isang flower arrangement na i-deliver mamaya. Ako lang naman si Ringel na boyfriend mo. Nakakalimutan mo na ba? At may karapatan naman siguro ako para konsultahin mo, di ba?
Kaibigan ko si Lester. Matagal na kami magkaibigan. Mahinang sabi ni Megan. At hindi yun date. Friendly dinner lang, walang mali siya. Walang mali siya. Lumapit ang binata sa kanya at pabulanding nagsalita. Para sa'yo siguro walang mali siya. Sa kanya, parang gusto ka na niyang hubaran nun kapag tinitingnan ka. Hindi ka aalis. Hindi ka makikipag-friendly dinner sa taong yun. At bakit hindi? Nainis ang tanong niya. Dahil sinabi ko. Tiningnan niya ng masama ang binata. Romnick, makikipag-dinner ako sa kahit na sinong taong gusto ko at wala kang pakialam. Megan, kapag sinabi kong hindi, wala akong tiwala sa dimples ng lalaking yun. Kung gusto mong sumama dun, sasama rin ako. Ano ako, bata? Kung may mangyaring masama sa'yo. Ano naman sa'yo kung may mangyari sa akin? Seryoso niyang tanong. Mabilis na ibinaling ni Romnick ang mga mata sa ibang direksyon. Sige, kung gusto mo makipag-date, bahala ka. Ginusto mo yan. Pero kapag may nangyari sa'yo, walang sisihan. Huwag mong sasabihin na hindi kita binalaan. Tama nga si Romnick na hindi mapagkakatiwalaan ng magandang dimples ni Lester. Dahil pagkatapos ng friendly dinner nila, inimbitahan siya ng binata sa tinutuloy nitong apartment nang hindi siya pumayag at halos kalad ka rin na para maisakay sa kotse nito. Kung hindi lang dumating si Romnick, sigurado may nangyari ng masama sa kanya. At kung hindi rin niya pinigilan ng binata, baka na-hospital na si Lester dahil sa bugbog. Pinilit pa ni Romnick na humingi si Lester ng tawad kay Megan bago pinayagan ng binata na umalis. Halos gumapang na si Lester papasok ng kotse. Pero kung nagulat na si Megan sa biglang pagsulpot ni Romnick at pagtulong sa kanya, mas ikinagulat niya ang tila labis itong pag-aalala. Hindi niya alam kung anong iisipin na bigla siya nitong niyakap ng mahigpit at matagal. Hindi niya naiwasang makadama ng hindi dapat. Ilang sandali pa bago siya tuloy ang pinakawalan ng binata. Salamat. Mabuti na lang sinundan mo ko. Naiyang sabi ni Megan. Nakauwi na sila at kasalukuyang nasa veranda. Tinabihan niya si Romnick sa sofa at sinimulan ng gamutin ng mga gasgas nito sa mukha at braso. Nangingitim ang paligid ng kaliwang mata ng binata dahil sa suntok na natamo mula kay Lester. Hindi kita sinundan. Nagkataon lang na napadaan ako. Thank you pa din. Ngumiti siya. Yun din ang sinabi nito kanina pero alam niyang hindi yun totoo. I'm sorry. Nabugbog ka pa dahil sa akin. Ngiti lang ay tinugon ni Romnick. Nasasaktahan sa bawat dantay ng bulak na may alkohol sa mga sugat. Lihim na napangiti si Megan. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Sana hinayaan mo na lang siya. Pwede ba yun? Inagrabyado ka? Kung hindi mo ko pinigilan kanina, bugbog sarado talaga yun sa akin eh. Ang ayaw na ayaw ni Megan sa lahat ang lalaking basagulero. Pero kabaliktaran ang nadaramahan niya kay Romnick ng mga sandaling yun. Aminin man niya o hindi, humanga siya rito dahil sa pagliligtas sa kanyang buhay at handa ang binata na namang bugbog at magpabugbog para lamang sa kanya. Sa susunod kasi, makikinig ka sa mga sinasabi ko sa iyo. Mahirap magtiwala sa panahon ngayon. Maraming tarantado dyan. At kahit mukhang matino, kahit mukhang mabait, hindi ka dapat nagtitiwala. Sa ganda mong yan, maraming lalaking matino ang mawawala sa sarili. Huwag ka magtitiwala agad sa mga tao kahit gaano mo pa sila katagal nakakilala. Kahit sa akin. Kahit sa'yo. Ginagamutan niya ngayon ang gaska sa sulok ng mga labi ni Romnick. Bigla nitong hinawakan ang kanyang kamay para pigilan. At nang magtama ang kanilang mga mata, kakaibang kaba ang kanyang nadama. Lalo na sa akin. Mahinang sabi ng binata sabay bitaw sa kanyang kamay. Ilang araw mo palang akong kilala. Wala ka pang alam tungkol sa akin. Ewan ko nga rin doon kay Rainiel. Kung ako sa kanya, mas magtitiwala ako sa janitor nila sa opisina kaysa sa akin. Hindi na napigilan ni Megan na titigan ng kaharap. Ba't ganyan ka makatingin? Hindi mo dapat ako tinitignan ng ganyan. Baka sa paligid niya masyado silang malapit ni Romnick sa isa't isa. Ramdam niya ang mainit na hininga nito. Naaamoy ang pabango. Manaka-naka rin ang pagdikit ng braso ng binata sa kanyang braso. Sa tuwing humaharap ito sa kanya, halos tumalon ang kanyang puso sa sobrang kaba. He was looking at her with much intensity that she did not know whether she wanted him to kiss her or the other way around.
Baka makalimutan kong syota ka ng kapatid ko. Baka makalimutan kong kapatid ko si Rainiel. Pilit na inuunawa ni Megan ang ibig ipakahulugan ni Romnick sa mga sinabi. Nakapatong ang dalawang siko nito sa mga tuhod. Nakaharap ang mukha sa kanya at hindi niya alam kung nagbibiro lang ang binata at hindi rin niya alam kung anong dapat na itugon. Swerte ka kay Rainiel. Mabuting tao yun. Matalino, responsable at saka seryoso sa buhay. Ang tingin ng lahat kay Rainiel, siya ang ideal type na perfect ang relationship namin. But it's far from the truth. Sabi naman ni Megan. Sinimulan na niyang iligpit ang mga nagamit na bulak at ibinalik ang mga gamot sa first aid kit. Anong ibig mong sabihin? Nagkibit balikat lang siya. Hindi naman na nagsalita ulit si Romnick. Marahil hindi inaasahan na ganoon ang kanilang sitwasyon ni Rainiel. Mabuti ka pa nga. Nandito ka kahit hindi mo ako kaano-ano. Alam mo kahit ganyan ka, okay ka naman. Masaya kang kasama. Nakangiti niyang sabi. Sa totoo lang, mamimiss kita. Hindi alam ni Megan kung bakit niya yun sinabi pero huli na para bawiin pa. Siguro dahil lulubas na sila sa Maynila kinabukasan at iyon ang huling gabi na makakasama niya ang binata. Mamimiss din naman kita eh. Seryosong sagot ni Romnick. Yung pagsusuplada mo, yung kasungitan mo, yung pagtili mo kapag nakakakita ka ng ipis, mamimiss kong lahat yun. At nagsalita ang hindi suplado't masungit. At sino kaya ang una tumakbo nung nakita yung ipis, no? Kapwa sila natawa. Seryoso, mamimiss kita. Sa totoo lang ayoko sana bumalik sa Maynila. Kung pwede lang na dito na lang tayo, no? Sabi ni Romnick. Sayang, kung kailan kailangan na nating umuwi, saka pa tayo nagkaayos. Magkikita pa rin naman tayo, di ba? Nagkibit balikat ang binata. Kung gusto mo, okay sa akin. Tiningnan ni Megan si Romnick para siguraduhin kung seryoso to sa sinabi. At oo, seryoso ang binata at hindi niya alam ang madarama tungkol doon. Tuluyan ang bumalik sa normal ang buhay ni Megan. Papasok siya sa opisina sa umaga, lunch kasama ang office mates, dinner kasama si Rainiel tuwing Sabado. Nothing out of the ordinary except for the fact that she felt as if her life had become monotonous and boring than it used to be. Ilang araw at ilang linggo ang lumipas at wala na siyang balita kay Romnick. Hindi niya alam kung nasa na si Romnick, kung ano na ang ginagawa ng binata at kung ano na ang nangyayari dito. Hindi niya alam kung anong iniisip ng binata o kung naaalala ba nito ang mga araw na nagkasama sila sa Batangas. At lalong hindi niya alam kung iniisip siya ni Romnick, tulad sa paraan ng pag-iisip niya rito. Kumusta si Romnick nung nandun kayo? Tanong ni Rainiel ang dalawin siya ng nobyo sa apartment. Hindi naman ba ng gulo? Umiling siya. Hindi naman. Hindi mo naman siguro siya napagkamalang ako, no? No, but too late. Alanganing ngitisan ang kanyang itinugon at hindi na niya sinagot pa. I'm sorry if you had to be with his company for a few days. I just want you to be safe. Bakit siya? I mean, sabi mo hindi siya mapagkakatiwalaan, di ba? Na wala siyang gagawing mabuti? Bakit? May ginawa ba siyang masama sa'yo? Seryosong tanong ni Rainiel. Wala naman, di ba? He's still my brother kahit ganun yun. And with everything I've done for him, he won't have the guts to even think of doing something too bad to you. Rainiel had been Romnick's savior. Si Rainiel ang nagbabayad noon sa mga utang ni Romnick. Ang tagapiyansa para makalabas ng kulungan ng binata. Dahil mula nang mamatay ang ama ng magkapatid, wala nang ibang natakbuhan si Romnick kundi ang kakambal. Pera, trabaho, lahat. Sinabi pa ni Rainiel noon na hindi nito gugustuhin pakilala si Romnick dahil hindi ito mapagkakatiwalaan at hindi rin gagawa ng mabuti. By the way, Megan, what's all this? Tanong ni Rainiel na makita ang mga binili niya sa bookstore na sketchpad, mga lapis, oil pastels at iba pang gamit para sa painting. Nakapatong ang mga yun sa ibabaw ng center table. Ang iba'y nasa couch na hindi pa natatanggal sa shopping bag. Para saan na mga to? I'm thinking about painting again. Nakangiting sagot ni Megan. Si Romnick ang nagudyok sa kanya na ipagpatuloy ang pagpipinta. Painting? Anong painting? Nagtatakang tanong ng nobyo. Inilabas ito ang ilang mga gamit mula sa plastic bag at tinignan na parang ngayon lamang nakakita ng mga ganon. Painting?
Oil pastels, charcoal, painting. Nakangiti niyang biro. Pero seryoso lang siyang tinignan ni Rainiel na parang may masama siyang sinabi. I know what painting is, honey. I mean, bakit? Wala lang, gusto ko lang. Kinuha ni Megan ang mga gamit at muling ibinalik sa bag. Gusto mo lang? Bakit bigla-bigla naman yata? Wala ka nababanggit sa akin na gusto mong mag-painting ulit? Nagkibid-balikat na lang siya dahil sa paligid niya hindi naman na yun kailangan pang ipagpaalam sa nobyo. That's just a waste of time, Megan. You can do other important things during your free time than paint. More important things like what? Hindi niya na ituloy ang pagbitbit ng mga shopping bags at tinignan ng nobyo. Like being with me. Seryoso nitong sabi. We don't spend much time together anymore lately. That's because you're always out of town. Yeah, I know. That's why I'm making it up to you now. Actually, iniisip ko kung bakit hindi ka pa nakabihis hanggang ngayon. Ha? Nagtatakang tanong niya. It's Saturday, Megan. And Saturdays are scheduled for dinner. Digtong niya sa sasabihin ng kasintahan. Yes, her Saturdays were reserved for dinner with Rainiel. They had to have a schedule for spending time together. Alam niya na hindi pwedeng magplano ng kahit ano tuwing Sabado dahil para kay Rainiel ang araw na yun. I'm sorry, Rainiel. I think I can't make it tonight. Huh? Bakit? Tanong niya rito na para bang ibang lengguwahe ang narinig. She felt like she did not have the right to refuse at all. She even felt as if she did not have the right to think of any excuses of not wanting to go out with him. Okay, magbibihis lang ako. And again, they went to this expensive restaurant where they always had dinner. After that, they would talk about same things. Lahat ng ginawa nila sa gabing yun ay walang nagbago. The company wants to send somebody to New York next year. My boss had been asking me if I wanted a job. But I said, I'll think about it. Sabi ni Rainiel nung patapos na silang kumain. Tumangutang lang si Megan. Honey, if I handle the New York project, it means that I will have to stay there. I know. You can stay there for a while, no problem. I want you to go with me. You mean to live in New York with you? Yeah, and eventually get married there. Have a family. Honey, once I get promoted, I've been planning to settle in New York with you. But settling in New York was the least thing on her mind. Kung may isang bagay si Megan na gusto sa buhay, yun ang manatili sa Batangas kasama ang kanyang nanay at mga kaibigan. Gusto niyang magpinta sa buong maghapon na walang nagbabawal. Gusto niyang mabuhay na walang plano, nang walang routine, nang walang iniisip. Gusto niya ng simpleng buhay sa bansa, sa Pilipinas, kasama ang kanyang pamilya, mga kaibigan at kasama si Romnick. No, she should take the last part back. She had to get that back. She simply did not want to live in a foreign country with a man who seemed to have become foreign to her now.